Hi, good morning po sa ating lahat. Happy Easter po. Anyway, live po tayo this morning sa atin pong YouTube channel saka po sa Facebook page. Kapag po kayo merong mga questions regarding po sa home buying, sa real estate, pwede po kayong magtanong dito po sa ating live, no? Especially sa YouTube channel or Facebook page po natin sa RR City Realty. Open lang natin ang ating mga comments, no, sa ating YouTube channel. Okay. Ito po yung unang question. Good day, sir. Ask ko lang po kung anong dapat gawin para malipat sa pangalan ko yung sinalo kong bahay. Thank you po, sana masagot po para alam ko ang proseso. Sa cases po ng mga pasalo, dalawang klase po yan, no? Usual internal agreement or pwede nyo ipaprocess talaga mismo sa Pag-ibig or bangko yung pag-transfer po sa inyo. Para siyang refinancing, no? Parang repurchase, parang ganun po, no? Pero typically, yung pag-transfer po talaga ng title ay kapag fully paid na yung housing loan. Since sinalo nyo po yan, tapos kung yan po ay internal agreement lamang, nagpa-execute po kayo ng maybe deed of sale and contract to sell, hindi pa po talaga yan matatransfer po sa inyo until such time na fully paid. No, ang very critical lang po talaga, dapat nakapag-execute po kayo ng mga documents needed para po ma-transfer eventually. So, hihintayin nyo lang po talaga na ma-fully paid po yung housing loan bago po yan may transfer talaga sa inyo yung title ng particular property. Okay. Susunod po natin ay thank you so much, sir. Nasa processing po ako ngayon sa real estate agents. Sana makita ko pong sarili ko sa mga shinare niyo po, especially sa personality development. Ang pagiging real estate agent ay napaka-rewarding po ito na career, no? Ako po ay nagsimula sa real estate 2012 pa. So 13 years na po ang nakalipas, more than a decade. At masasabi ko na ang real estate selling, no, ang pagiging ahente ay napaka-rewarding. Kung saan nagsisimula ka ng very less yung capital na kailangan mo. Wala ka talagang masyadong expenses dito, yung mga normal expenses mo lang. No, of course, syempre, kailangan mo rin talagang pagsumikapan, no, na magko-commit ka, kailangan maging consistent ka, kailangan open ka for learning, open ka for coaching, at ang pursuit mo talaga dapat ay yung continuous and never-ending improvement. Kasi doon naman po talaga ang tagumpay, no? Kapag po tayo ay talagang nag-commit to excellence. Kumbaga kung sino po talaga yung nakakapag demonstrate na sila po ay merong certain excellence o competence, sila po yung mas pinaniniwalaan ng tao, no? Especially kung tayo po ay nag-aahente, kailangan po talaga nating ma-demonstrate yung competence. At of course, syempre, maraming factor na dyan para ma-demonstrate natin yung competence, no? Syempre, una dyan, dapat talagang i-master natin kung ano yung binebenta natin, yung mga various skills like yung communication skills natin, yung negotiations, and even yung basic siguro na courtesy din, no, and honesty kasama po dyan. Kasi syempre tayo, kung makikitaan naman tayo ng kabutihang loob ng ating kausap, no, they will really consider you, no, as an agent. Hindi po madali ang pagiging ahente. Marami po yung pagdadaanan, maraming rejections, maraming disappointments. Pero sulit po yan. The moment na marami ka nang naitanim, later on, marami ka talagang aanihin. Kasi nga, malaki po talaga ang pera sa real estate. Kasi nga, ang binebenta po natin dito na
property ay talagang millions ang worth ng property, kaya malaki din talaga ang nakukomisyon ng mga ahente. And isa na po ako sa testament yan, no? At hindi lang po tayo, kung hindi marami din talaga tayong naging parte ng RRCT Realty, sa amin na lang, no, na talagang nagkaroon ng improvement ang kanilang financial aspect ng buhay nila dahil sa pagiging ahente. At nagsisimula yan, syempre, kailangan natin palaguin ang ating mga sarili, no? Umunlad tayo in terms of our mindset, in terms of our skill set, and of course, syempre, in terms of our attitude na rin. No? Wala po discount kapag binayaran po ang remaining balance. Sabi kasi ng iba, may rebate daw po. Pagdating po sa pag fully paid ng housing loan, no, based po sa aking personal experience, wala po siyang discount, no? Kasi ganito po yan, no? Paano naman magdi-discount halimbawa ang Pag-ibig? Babayaran mo na nga yung loan. Kumikita sila sa loan kapag hindi mo pa ito binabayaran through interest, no? So ang kita ng Pag-ibig ay interest doon sa niloan natin. Kung binayaran mo, wala na po silang kita. Hindi rin nila madi-discountan. Sa akin lang po ito, no, pero sa experience ko wala po talagang discount, no, kasi nga syempre kung assumption natin pinautang ka nila ng 1 million, in 1 month binayaran mo, hindi naman kumita si Pag-ibig doon, tapos di-discountan ka pa, wala nang return of investment sa part nila kasi pinautang ka ng 1 million. Alangan na pag binayaran mo na agad yung 1 million, assuming binayaran mo after 1 month, no, hindi ka na nag-amortization, no, di ano yung babalik sa kanila kung di-discountan ka pa? 900, let's say merong discount na 10%, no? 10% ng 1% ka na lang kamo, 1% ng 1 million, that is ilan ba yung 10,000, no? 10,000 yung discount. 919,000 na lang yung babayaran mo kasi may discount ka. 1 million yung pinaloan ko. Tapos ngayon babayaran mo ko ng 990. Di nalugi pa ako ng 10,000 because of the discount. So, ganun lang din po ang logic nun, no? Pero sa part natin, kung babayaran na natin, of course, syempre, hindi na mag-a-accrue yung interest mo, no? So, ibig sabihin, nakatipid ka sa interest dahil binayaran mo na ng buo. Per se, yun na rin yung parang discount sa part mo kasi nga, syempre, dahil binayaran mo na yung loan, hindi na siya mag-i-interest, no? So, ganun lang po yung financial logic po nun, no? Kaya, sa akin, sa experience, na-relate ko na rin sa actual experience na wala pong discount yung amin pong binayaran ng housing loan dati kasi in less than 1 year, binayaran po namin yung aming housing loan. Of course, syempre, nakatipid na po kami ng interest for future payment supposed to be kung hindi pa namin pinuli paid. No? So, yun na yung pinaka parang discount sa amin. Pero wala naman talagang discount doon sa loan kasi nga binayaran mo na nga sila ng buo binalik mo lang yung puhunan nila no, kumita sila sa few months, pero syempre yung processing pa nila dati, ganyan, di ba, may mga gastos din sila doon. Pero binayaran mo na ng buo, wala na silang kikitain. Kung magdi-discount pa sila, di ba, so lugi na sila. Wala naman nagdi-negosyo na lugi, no? So, napalugi. Kaya ganun din po ang financial logic po na. Okay. Good day, sir. Pwede po makahingi ng Google Sheet or Excel po ng table computation nyo. Pwede nyo po akong i-PM sa akin pong messenger. No? Ralph Roger Tagaw po. May mga nag-aas din po sa atin yan. Hello, sir. Binibenta ko po kasi yung house and lot namin and yung buyer ko po tinatanong kung pwedeng ipasok sa Pag-ibig. Ask ko lang po sana paano ang proseso nun. Ang tawag na po dito, no, sa tinatanong po ng ating taga-subaybay, no, dalawang klase po kasi ang pagbebenta, no. Ang binebenta mong subject property ba ay new property, no? Kumbaga sa part po namin, kapag ang binebenta namin ay sa mga housing developer, new property po ito o yung tinatawag natin na project selling. And pangalawa na klase na in terms of the subject, no, ay yung for sale by owner o yung sa private property per se. So kumbaga, halimbawa, bumili ka sa subdivision dati, bago pa lang, so from the developer to sa'yo ang transfer ng title, no? And then, right now, binili mo yung property mo, tapos maybe after 10 years, na fully paid mo na, and right now, gusto mong
ibenta, no? So ang tawag na doon ay for sale by owner. So ano po bang kaibahan ng for sale by owner doon sa typical na bumibili ka sa isang housing project? Okay? Marami po yang kaibahan, no? Pag bumibili tayo sa particular housing project, no? Ang developer na ang nagpa-process ng ating housing loan. Pero sa case na tinatanong sa atin right now, kung bibili ka sa isang private individual, no, binebenta yung property, ikaw yung mag-aasikaso ng housing loan mo sa Pag-ibig, ibang proseso, no? Kung sa particular housing developer, ang pag-process ng title ay after na ng loan takeout. Dito naman po sa typical na mga for sale by owner, mga private property, the moment na na-approve na yung particular buyer ng Pag-ibig, no, particular home borrower, hindi mo na yun maglo-loan takeout. Kung hindi, i-require ka po na i-transfer muna yung title. So sa part ng seller sa buyer, no, meron lang loan guarantee, and then kapag bibigyan ka ng, ang tanda ko 60 days na kailangan mailipat muna yung title. Kapag nailipat na, saka po magre-release ng loan ang Pag-ibig. Kadalasan sa part ng seller, medyo concerned sila kasi nga, paano pag nalipat na yung title tapos hindi naman iaano ng Pag-ibig? No, yun ang concern. Kumbaga, meron naman pong guarantee, loan guarantee ang Pag-ibig. At yun po yung inyo pong hihingin, no, sa nag-apply na borrower sa Pag-ibig, yung loan guarantee po, no, LOG, no, at yung notice of approval sa Pag-ibig. Meron po yung specific steps, no, sa Pag-ibig website. Kaya lang tinitignan ko kanina, medyo nag-error yata yung ano ng Pag-ibig. I think meron na, no. Meron pong particular step dito. Yan. Housing loan, okay. Meron pong steps dito, no. Dali lamang po at stop share ko po muna itong aking i-share ko po sa inyo. Meron po dito sa Pag-ibig website na pwede nyo pong tignan yung step by step kapag po ang binibili natin ay private property. Lakihan ko lang yung text, no, baka hindi nyo po masyadong nakikita. Ayan, kung titignan po natin, papansin po natin yun. So, of course, syempre, yung basic eligibility, like, dapat kapag nag-housing loan na, meron kayong 24 months contribution, especially kung for sale by owner, dahil ito po ay ipaprocess agad, unlike sa mga project selling, especially pre-selling status, na matagal pa naman, no? So, may panahon pa silang ikumpleto yung 24 months. Pero sa mga for sale by owner, kailangan po naka 24 months contribution na. So, ito naman yung basic, no? Walang Pag-ibig na na-foreclose, mga ganyan. So, ito yung steps niya. Kung papansinin natin, complete ng buyer yung requirements niya for Pag-ibig housing loan. So, ito po yun. Nakalagay po dito yun. Housing loan application niya, vicinity map ng property kasi ICCI po nila yan. Yung proof of income ng buyer, kung any additional requirements pa, certified true copy ng title, pwede po yung kunin ng seller or request po ng buyer sa RD, valid IDs ng borrower, updated tax declaration and tax receipt sa munisipyo po yan nakukuha. So, yan po yung step 1. And then, sasubmit nyo po yung housing loan application ninyo sa Pag-ibig, no? Yan, ito po yun. So, sa mga business center, yan, pwede po dyan. Step 3, magkakaroon na po kayo ng notice of approval or letter of guarantee pag okay na, no? And then, tingnan nyo po ito, no? Complete the requirements stated in your notice of approval. Complete the requirements stated in your notice of within 90 days, 90 calendar days pala to. This include among others the transfer of title and annotation of mortgage. So tingnan nyo, basahin nyo pong maigi dito, no? So ibig sabihin, in 90 days, kailangan transfer yung title at i-annotate yung mortgage, yung loan, no? Tapos, saka pa lang makaka-receive ng housing loan proceeds. No? So, upon submission of your post-approval requirements, yun nga, transfer of title, you will receive the proceeds of your loan within 10 working days. We will notify you on how your loan proceeds shall be released safely and conveniently. No? Tapos, saka magbabayad ng amortization. So, kung napansin nyo po yung ano dito, yung na-share po natin dito, is ita-transfer po muna yung title. Yun ang kaibahan niya sa particular developer, especially kung developer-assisted housing loan, no, na
ang transfer po ng title after pa ng loan takeout. Iba naman po pagka for sale by owner. Okay, so yun po yung natin. Sir, pwede po ba magbayad ng apply to principal through virtual app ng Pag-ibig? Based po sa experience ko, yes. Doon po ako nagbabayad dati ng apply to principal. So, almost 1 year din po ako nag-try ng apply to principal via virtual Pag-ibig. And next po natin, in-house financing, ano po yung 1 year advance? Not sure kung ano yung tinutukoy niya dito na 1 year advance sa in-house financing, no? Iba-iba po kasi kada developer ang sistema. Kung pagdating sa insurance, parang insurance po kasi tinatanong dito, no? Meron yung mga developer na sisingilin ka na nila ng 1 year insurance mo in advance. Meron din naman mga developer na nakatak in lang yun sa amortization, yung insurance nyo. No? So may ganun po na setup, depende po sa developer. Okay, sobrang related ako dito, need mo talaga mag-sacrifice para sa pangarap mo. Lahat naman po ng pangarap talaga pong kailangan ng sacrifice. Sabi nga, pay the price of success in advance. So, lahat ng worthy goals, no, worthy things, magsasakripisyo po talaga tayo. Kasi, hindi naman po pwede na magtagumpay tayo nang hindi tayo nag-sacrifice o hindi tayo nag-pay ng price, no? Ano ba yung sacrifice na kailangan mo? Halimbawa, nagtatrabaho ka right now, Monday to Friday, tapos alam mo na yung sweldo mo ay hindi naman yung sapat, no? Yung kinikita mo hindi sapat sa mga pangarap mo. So, ang gagawin mo ngayon ay kapag wala kang pasok, like Sabado-Linggo, ito yung panahon mo para magkaroon ng mga part-time income, no? Part-time income opportunity o part-time business, no? So, syempre, yung supposed to be na nagpapahinga ka, yung supposed to be na gigimik ka or magta-travel ka, gagawin mo talagang mag-aalat ka ng time para dun sa papasukan mo na part-time. Halimbawa, sa real estate na lang, sa pagiging ahente, nagtatrabaho ka Monday to Friday, gusto mo magkaroon ka talaga ng pagkakitaan pa na iba dahil malaki yung pangarap mo. So, Sabado-Linggo, mag-aalat ka ng time para sa real estate. So, ano ba yung pag-aalatan mo ng time? Maybe matuto ka about certain skills like maybe video content, o maybe aralin mo yung project, magpunta ka sa mga project, mag-video ka doon, mag-take ka ng pictures doon, mag-attend ka ng mga seminars, mag-attend ka ng mga trainings. So, yun yung mga sacrifice na kailangan mong gawin para ikaw ay mahon as a person, gumaling ka as a person, no? Until such time na yung ginagawa mo na part-time ay mas malaki na yung kinikita mo doon and kumpara doon sa yung sinusweldo. And after that, pag nasis mo, okay na yung kinikita mo dito, no? And then gawin mo siya na full time. At of course, syempre, mas madadami kang time, mas magiging productive ka, mas malaki yung income na pwede mong kitain dahil mas marami ka nang inaalat ng time. So, yung ating tagumpay, ganun po talaga ang pagdadaanan. And I'm sharing it based on my experience din. Kasi dati nagtatrabaho ko bilang accountant and syempre nung binata ka pa, marami ka pa talagang time, no? At I think yun ang pinaka-best chance din talaga, opportunity habang wala ka pang sariling pamilya is magpursige ka sa di ba? As magkaroon ka ng part-time income opportunity na pasukin kasi nga syempre wala ka pang masyadong commitment na time sa ibang tao, no? Kasi kumbaga single ka pa, no? Pero kung halimbawa pamilyado ka na, of course syempre kung nagsisimula ka lang na mag-part-time, maybe kagaya ng sinabi ko, kagaya ng pagiging real estate agent, of course syempre mag-aalat ka talaga ng time sa pamilya mo, no? Kayang-kaya din naman kahit meron ka ng pamilya. In fact, pwede mo yung gawing motivation, no? At pwede nga, halimbawa, kasama mo nga yung kapamilya mo na nagre-real estate na, no? Yun ang kagandahan sa real estate, no? So yun yung mga sacrifice na kailangan mo para ikaw ay magtagumpay. Hindi man sa larangan ng real estate, maybe sa other industries, no? Pero yun,
wala pong pangarap na natutupad kung hindi tayo sa sacrifice at magpe-pay ng price of success, no? So ganun po talaga. Okay. Ilang months po ba yung approval process ng housing loan? I think mga 2 question na lang po siguro tayo. Ilang months po ba yung approval process ng housing loan? Depende po yan sa ina-avail natin. Kagaya po kanina ng nasabi ko sa previous na question. Kung ang ina-avail mo ay for sale by owner, of course, syempre nakatayo na yung bahay. Mabilis na po yun, no? Ang assessment ng pag-ibig dahil nakatayo na yung bahay. Pero kung nag-a-avail po kayo ng mga project selling, no? Project selling, especially kung pre-selling status, hindi po yan ipaprocess agad ang ating housing loan kasi nga yung subdivision development, gagawin pa yan, maglaland development pa yan for in the next 2 years, no? And then year 3 mo, mag-aayos pa yan ng mga documentations, mga permits, etc., mga compliance. Kaya typical natin sa mga majority of the housing development, umaabot po yan ng 3 to 4 years, no? 3 to 4 years. Minsan nga, may mga project pa na delay maybe yung compliance, na delay yung mga permits, issuance ng mga government permits, may umaabot pa ng 5 years, no? Pero sa mga cases na ganun, nakatayo naman na yung mga bahay, no? So, kumbaga, naghihintay lang po ng talagang compliance ng documentations para po ma-process, no? So, yun po yung kagandahan. Ang mahirap lang, ang challenge po talaga is, alam mo, 4 years na, tapos wala malaki nakikita na kahit anong development sa project. Yun po yung pinaka-worrisome, no? Pero sa atin naman, yung mga hawak natin project, meron yung mga na-delay, no? Usually, mga 3 to 4 years po yan talaga kapag pre-selling. Pero kung may mga na-delay, may nakikitaan ka naman na talagang development po sa project, no? Na-delay lang yung mga pagdating sa documentations and compliance, no? So, kaya ang process po ng housing loan kapag po ganun kasi ay may mga certain criteria kagaya nakatayo na ba yung bahay. 'Di ba? Kaya nga po pag pre-selling 3 to 4 years pa po 'yan bago kayo makakita ng nakatayo, no? Bagamat may mga exceptional developer na mabilis silang mag-process at magtayo, no? So yung mga compliance sa documentations, yung paglalagay ng kuryente at tubig, linya ng kuryente at tubig. So yun yung mga certain things na kailangan po natin consider sa pag-process. At of course, syempre kapag yung usual na bumili ka ng nakatayo na property for sale by owner, 'di ba? Ayun, nakatayo na 'yon. Ang element na lang na tinitingnan natin doon sa timeline ay kailan ba maka-comply ng requirements yung home borrower at yung pag-CI, yung pag-appraise ng property. So, yun yung mga determining factor para po doon. Okay? So, I think medyo okay naman na po tayo. Tingnan lang natin yung mga comment sa atin. Kay Boss Bahay PH, good morning. Jace and Christian. Kay Ate Mace, no, from Laguna, good morning. Kay Kabahay Goals, shout out kay Kabahay Goals, kay Rods Manlapas. May isa sa mga mahusay natin na content creator ng RCT Realty. At kay Ate MJ Pub, from San Jose del Monte, dating OFW na naging ahente. No, yan yung ating live Q&A right now. Okay, si Boss Bahay, ito, mga tandem ito na magaling itong dalawa na to na mag-asawa. At si Ate Mace, dating OFW yan. So I think we're good sa atin pong Q&A. Salamat po sa pagsubaybay. Sikasuhin ko lang yung aking FB page, but hindi ko nakikita yung live. I don't know kung may something ba doon sa connection ko doon sa kasi last time di rin siya nag-appear sa page ko, pero nag-appear naman sa page ng RRCT Realty yung live ko. Doon lang sa personal page ko talaga na Ral Pro Tagaw. Pero check ko lang po yung technicalities pagdating po doon. Kasi baka merong mga tumitingin din doon sa Facebook page ko tapos hindi nila nakikita sa live. So anyway, yan lamang po ang ating sharing. Magandang araw po. Alam natin maraming ganap, no, ng mga previous weeks, no, especially yung mga celebrities, si Pope Francis, 'di ba? May mga celebrities na nawala, no? Kumbaga parang may mga certain realizations din talaga tayo diyan, no, na ang buhay ay hiram lang natin, temporary lang 'yan. Kaya let's maximize every opportunity that we have
especially yung pag-spend time with our family. Ang work, business and family can really you can make time for it, no? Basta ang importante, lahat ng importanteng bagay sa atin, we can always make time. Sabi nga, we cannot always make time for everything, but we can always make time for the most important thing in our life. So, kung ito ay importante sa iyo, make time for it. Kasi nga, hindi naman talaga forever tayo na bata, hindi tayo forever na buhay sa mundong ito, no? At nawa makapag-iwan tayo ng certain impact, no? Unang-una sa ating pamilya, sa ating loved ones, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, no? Na tayo may maging mabuting tao sa kanila, maging mabuting kapamilya sa kanila, and maging mabuting tao tayo sa ating kapwa. At yun ang pinaka-most important thing above doon sa mga achievements na meron tayo. Okay yung mga achievements, okay yung makuha mong bahay, mga sasakyan, no? It's part of life, no? But that does not determine yung magiging legacy mo sa mundo, no? Yung maiiwan mo. Mag-fade yung mga yon, mawawala yung mga yon, pero yung impact na nagawa mo sa isang tao, especially sa pamilya mo, yun ang hindi nila makakalimutan at matitreasure nila forever. At yun nga, i-maximize natin yung bawat panahon natin. Let us spread love and spread kindness and goodness sa ating ginagalawan na mundo. At yun ang makakapag-determine kung tayo po ay naging success, no? Naging success sa buhay. At yun po ang dapat maging batayan, hindi po yung material na bagay or anuman pong accomplishment, no? Again, mahalaga yung mga yon, no? Bahagi ng buhay mo. Pero mas mahalaga yung mga bagay na tatatak, especially yung relationship mo sa Panginoon at sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. Ito lamang po ang ating sharing. Magandang araw at God bless po sa ating lahat. Good morning kay Man Barbasa. Bye-bye!